Nandito tayo sa ito noon maliit na eskinita lang ito noon eh. Ito noon Adrian. Ano ulit yung pangalan mo, Sarge? Adrian Mau? Ito kasama ko kasi si Adrian. Adrian, shout out sa iyo. Vlogger din pala si Adrian eh. Siya ang namamahala sa security dito sa Padpao. Adrian Mau. At alam nyo ba na si Adrian ay isa ring vlogger. Kaya Adrian Mau, panoorin nyo rin yung kanyang vlog. Tsaka i-subscribe ninyo siya. Hello. Mabuhay ang mga vlogger. Yan si Adrian habang duty niya ngayon as security officer. Dito, itong iba-vlog natin ngayon ay isang maliit na eskinita lang ito noon eh. Looban ito, ang tawag nito Villamor. Pagdating mo doon sa kanto, yan ay yung Jacinto Extension. No? At ang pinaka-landmark dyan, alam nyo naman, yung ating Davao Central Bank dyan sa Jacinto Extension. At itong looban na ito, na noon ay maraming bahay, ay isa na ring area of development. Andyan yung BPO, yung Business Process Outsourcing na Sutherland. At ito ang pinamamahalaan ni Adrian dito sa security ay itong Mesa Tierra. Isa siyang garden residences kung tawagin. At ito ay isa na namang napakalaking condominium building sa lungsod ng Davao. At ilang story kaya ito, Sarge? 22. 22 pala ito. Yan. So, halos karamihan ngayon sa mga building hindi na bumababa sa 20 stories. No? Oo, pataas na tayo ng pataas. At ito nga yung isa sa mga bago. At andyan yung pangalan niya, Mesa Tierra Garden Residences. Palagay ko, Sarge, matutuwa ang amo mo nito pag i-vlog natin ito. Kasi kailangan din natin ng magandang mga views sa Davao City para ma-promote tayo sa mga kababayan natin, kahit na yung mga foreigner na gusto na manirahan dito sa Davao. Marami na tayong condominium. At ang pinaka-landmark din dito, na malapit lang din sa Central Bank noon, ang pinakamalaking building lang ay itong simbahan. Yan lang yung pinakamalaking building noon dito sa looban ng Villamor. At ito na nga, tinabihan na siya ng isang bagong development. Itong maganda at matayog na edipisyong ito ng Mesa Tierra. At huwag natin kalimutan magpasalamat kay Security Officer Adrian at pinayagan tayo dito. Salamat ha. Tsaka nyo rin, i-subscribe nyo rin subscribe, like, and share. Adrian Mau. Lahat yata ngayon may cellphone na eh. Meron na. So halos lahat yata, vlogger na. Salamat, Sarge ha. Opo, sir. Salamat. Dito tayo sa isang malaking simbahan at mabuti pinayagan tayo ni Sir. Tatayo dito at kukuha ng ibang anggulo, di ba, Sir? Shout out dyan, Sir. Oh. Siya ang namamahala dito sa security. Si Sir. Salamat, Sir. Ha? Ayan. Ito yung isang anggulo pa natin, mga kaibigan. No? Sa Mesa Tierra ito. Mesa Tierra, no? Mesa Tierra. Ayan, doon yung nakita nyo naman kanina. Ayan, no? So, Davao City is rising. At kitang-kita natin sa mga
building na ginagawa dito. Yan yung isa pang anggulo ng Misa Tierra. Dito mismo sa loob ng Davao Evangelical Church. Marami akong kakilala dito na mga mababait na tao sa simbahan na ito. Yan. Sabi natin kanina, ito lang yung pinakamalaking building dito noon eh. At saka doon yata sa after this building, parang patungong ano na ito eh. Patungong San Pedro Hospital. Yung mga malalaking building din dyan sa likod. So, yun ang ibig sabihin natin. Kaya tayo nagbablog ng ganito. Kasi nga, pinapakita natin na ang ating lungsod ay lumalaki. Malaki naman dati yung Davao City. In fact, Davao City with all its 244,000 hectares and maybe 40% of that is highly urbanized. O siguro, dahil sa laki niya, marami pa kasing bukid ang Davao City. Pero pataas ng pataas ang percentage niya as a highly urbanized city, and this is evidenced by the growing numbers of high-rise buildings that are being constructed everywhere in the city. Yan, pag-uusapan natin doon sa bandang JP Laurel, andiyan yung naglalakihang mga building na dyan. Meron pa tayong parating na global city, which they always said to try to also be at par with the BGC. Sinasabi nila na malaking development doon sa Bonifacio Global City. Yun din ang inaasam-asam ng mga builders dito sa Davao, mga investors, na magkaroon din tayo ng isang global city. Meaning, we're now rising to go at par with international standards. Yun yung isa sa mga ibig kong sabihin kung bakit tayo nagbablog nito ng mga... Itong Misa Tierra ay patuloy ang construction nito. Ayan, doon sa taas makikita. Meron pang mga kinukumpuni ang mga workers doon. Meron siyang meron siyang area dito na nandoon yung mga construction materials niya. So, ibig sabihin, kahit natapos na siya tingnan, pero patuloy pa rin ang kanyang yung pagkukumpuni, meron siyang maintenance kung tawagin. So, salamat po. Ayan o, aga-aga pa busy na kagad o. So, ang mga taga Davao ay gumagawa talaga ng progreso. At dito nga, habang nakatayo dito sa isang maliit na iskinita noon sa Villamor Street, ay ito, kitang-kita natin yung sa ngayon, ito man lang may pagmalaki natin na pinakamatayog na building, yung Euro Towers. Oh. Kita mo yan sa background. Oh. At yung nabanggit ko kanina, aside from that high-rise landmark, ito yung isa sa pinaka-landmark natin. Pinakamaraming pera nandito. Ito yung Davao Central Bank. Sinabi ko na sa Jacinto Extension na harap lang din ng Villamor Street. Yan. Ito yung isa sa pinakamalawak at pinakamalaking Central Bank building outside of the one in the National Capital Region in Metro Manila. Oh, di ba? So, masasabi talaga natin na may progreso sa ating syudad. At saka, ito yung building rin na meron siyang pakialam sa green environment. Ang daming puno. O meron pa mga tugas dyan eh. Kasi itong building na ito, may mga tugas na tanim dito. Yung mulabi ba? Yung pinakamatibay na kahoy sa buong mundo.
Kasi yung mga, ito yung isa, itong building construction na ito yung isa sa may mga pinakamalaking gumamit ng mga kahoy na mulabi. Kahit dito sa labas, kitang-kita mo yung mga mulabi na ginamit eh. Yun po yun. Salamat po. Dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mabanggit ko lang po. At sabi ko nga, ito yung isa sa mga pinakamalaking central bank outside of Metro Manila. Dito ko nakilala ang isa sa mga pinakamagaling na deputy governor ng Central Bank. At yun ay walang iba kundi si Diwa Gonigundo. Si Diwa Gonigundo ay isang matalinong tagapamahala. Kaya siya ay naging umabot siya sa ranggong Deputy Governor of Central Bank. Dito ko nakilala ang dunong at talino at bait ng tao. Kasi at one time, inimbita kami niya dito at parang nag-get together lang siya sa mga kilalang officials ng Davao City. Nung minsang bumisita dito si Diwa Gonigundo, isang magaling na ekonomista. Trivia lang po yun at isa sa mga pangunahing istorya natin sa ating vlog sa araw na ito. Salamat po.